na si Attorney Reyes Del Rosario. Good morning. Magandang umaga po, Attorney. Ayun. Ayun, may Parang audio ba ayusin si natin Attorney? panandalian yung audio ni sorry. Attorney. Ayun, yun. Ayan. Good Okay, morning. Good morning po, Sir George and Miss Judea. No? Thank you very much for having me this morning. Yan. Yun. Kumusta po ba kayo, Attorney? Kayo po ba'y naparami ng popcorn kahapon o Oo. naisabay na ito sa inyong regular dinner? Ang problema dito kahapon, Sir George, kasi nandun kami mismo sa Senado. Oh. Nasa labas kami nung nangyari yung putukan. Kaya Opo. rinig na rin talaga namin when it happened. Nandun kami actually, nung nangyari yung putukan, nandun kami sa GSIS na entrance. Building. Na tinatawag. Kung Anong saan di umano'y. anong ginagawa ng Attorney Reyes Del Rosario doon? Siyempre, nakikichismis tayo doon. Ayun naman. Ayun naman. Kailangan natin makichismis at para may ma-post tayo sa Facebook. Hindi, ang ginawa naman natin doon, we were there already since the afternoon because there was a rally and we were calling for yun nga, panawagan nga natin, ituloy natin yung impeachment at the same time, isurrender na si Bato, ipa-aresto na si Bato sa ICC. No? So, yun yung panawagan natin nung hapon. Hindi natin alam pala, naaabot pala siya hanggang gabi kasi maraming commotion sa nangyari. Dahil sa, yun, yung nagkaroon ng putukan, hinatid yung articles of impeachment. So, basically, maraming nangyari kagabi and we were there to witness it. Oh, eto. Pero eto na nga, bilang isyung interesante rin sa taong bayan, Yes. unang-una, yung patungkol dito kay Senator Bato. Kung ang posisyon ninyo ay dapat ng isuko, pero ito na, hindi naman yata ito ang posisyon ng liderato ng Senado. Ano ba dapat ang gawin? Well, basically naman, meron namang legal basis yung ginagawa ngayon ng Senate, no? Because they're banking on what we call the parliamentary immunity. Ito yung, kumbaga, ito yung para sa mga senador at saka para sa mga members of the House, ito yung ginagamit nilang protection kapag may two requisites under Constitution. Number one, kailangan the Senate should be in session. Number two, kailangan ang crime ay hindi bababa or hindi tataas 6 years. 6 years. Ang penalty. So kung titignan natin, applicable ba ito kay Senator Bato? Sasabihin natin dito as my legal opinion, hindi pa applicable kay Bato to. Kasi number one, the Senate is not in session anymore. Nakasuspend na po ang session. Pangalawa po, ang penalty po ng crimes against humanity dito sa Pilipinas, kung titignan natin yung Republic Act 9851, is reclusion temporal in its medium or ibig sabihin kung sa mga abogado, 14 years po yan at least minimum. So dapat hindi na talaga protektado ito si Senator Bato. Yes. So ano pong itong ginagawa ng Senado? Hindi po ba natin ito maituturing na obstruction of justice? Kasi kung sa normal na tao po ito, malamang po. Hindi papayagan. Pati yung humaharang, hinaaresto na. Opo. So Definitely. ano pong ginagawa, ano pong masasabi natin dito sa ginagawang protection ng Senate leadership kay Senator Bato? Okay, so I'm of the opinion and a lot of lawyers are of the opinion na obstruction of justice na nga yung ginagawa dito ng Senado. Because they are effectively parang hindering or pinipigilan nila yung trabaho ng mga pulis na arestuhin ng isang tao. And that's what you call obstruction of justice. Pero ang problema kasi dito, kung sabihin man natin, kunyari ako, gusto kong kasuhan ng obstruction of justice yung mga senador, baka wala akong legal standing doon. Ang pwede lang magsabi na may obstruction of justice o pwede magkaso doon, number one, yung mga police, yung mga law enforcers natin na Nag-e-effect. Nag-e-effect ng arrest. Correct, nag-e-effect ng warrant of arrest ng ICC. Sila po yung pwede magkaso doon. Pwede naman po yung ibang tao, pero kailangan mo i-prove na directly affected ka doon sa obstruction of justice na iyon. So, not unless mag-file ng kaso yung police, wala tayong obstruction of justice sa Pilipinas. Ayun, isa pa yan. Pero siyempre, ang unang maanuhan dyan ay yung Senate Sergeant at Arms. Kasi sila yung pinakapangunahing nagpoprotekta sa mga senador. If there's any obstruction, silang unang mapupurnada pag gano'n. Pero sa kabila nito, ituloy na rin natin yan. Maaari pinoproteksyonan si Senator Bato sa mga pagkakataong ito. Hanggang saan? Yan.
hanggang saan? Kasi wala namang nilabas sa TRO ang Supreme Court. Exactly po. At ang sinasabi nila, mas mabigat daw ang Section 2 ng Article 3 ng Constitution kaysa dun sa RA 9851. O, di ba? Okay. Na dapat dalhin muna sa local court ang anumang mandamiento de arresto. Yeah, we have to, that's a very good question, Sir George, no? But we have to be very clear about this. Wala pong nakalagay sa Section 2, Article 3 ng Philippine Constitution or yung Bill of Rights po natin, wala po nakalagay doon na dapat local judge po ang mag-issue ng warrant. It just states there that no person shall be arrested without a warrant issued By a except judge. upon determination of probable cause by a judge. No, hindi po nakalagay doon na by a local judge. Hindi po nakalagay doon by a foreign judge. Wala pong qualification na gano'n. So if you're going to look at our Constitution, it's generic. Kasi nga, if you're going to read the Constitution as a whole, kino-consider din po ng Constitution natin ang principles of international law. Nakalagay po sa Declaration of State Principles natin that international law will form part of the law of the land. Ibig sabihin po, nire-recognize din po natin yung mga international court tribunals such as the ICC. And kung meron man silang determination of probable cause or kung ano man yung equivalent doon sa kanilang jurisdiction, we will consider that and we will respect that particular warrant. No? Oo. Pero ang isa rin sa mga contention ng panig nitong si Bato, yes, we respect the international law prospectively. It should be prospectively. Kung nabigo silang gawan ng investigasyon ang isang tao, ang isang Pilipino during the time na member tayo ng ICC o period na 2011 to 2019, hindi na dapat na iniimplementa ang mga panibagong utos nila kung saan hindi na miyembro ang Pilipinas. Yun ang kanilang contention. Yeah. Okay. So, that's a valid point naman, no? Kasi we're looking at two timelines here. Yung unang timeline natin is yung jurisdiction ng ICC over the Philippines. So, ito subject matter, no? Ito yung time kung kailan ginanap yung mga EJ case, no? But basically, this will cover from 2011 nung naging member tayo until 2019 kung kailan nawala yung effect ng membership natin, no? Ang second timeline na tinitignan natin is the timeline upon the arrest, no? So, yung first timeline, sinabi na ng Supreme Court dito, very clear in the case of, if I'm not mistaken, ng Pangilinan versus Cayetano, sinabi ng Supreme Court dito na we have the ICC has jurisdiction over the Philippines when these extrajudicial killings happen, no? Very clear yon. Wala tayong pwedeng i-question doon kasi Supreme Court na nagsabi nun. And ang sinabi ng Supreme Court sa jurisprudence din, na pwede po tayong i-prosecute ng ICC during this period. I think the question here now is ang timeline na pangalawa, no? Wala nang jurisdiction ang ICC sa atin when they effected the warrant of arrest, no, upon the time of the arrest. Ibig sabihin lang po nito, it's actually more detrimental on the part of Senator Bato and dati kay President Nicong because hindi na natin kailangang i-follow yung Rome Statute upon the arrest. Kasi hindi na nga tayo member eh. Kumbaga, yung contention nila, sir, ng kabilang kampo na during the time of the arrest, nakalagay daw sa Rome Statute na kailangan pa siyang idaan sa isang competent judicial authority. You don't have to put that anymore because we're not a member of ICC anymore. Yun nga yung problema doon. So, tama po yung ginagawa ng law enforcers natin, no? Na RA 9851 yung pina-follow and Section 17 of RA 9851 is very clear. When an international tribunal is already doing or conducting investigations in a particular case, the Philippines may opt to stop. May opt to surrender. Yan po yung first part po, sir. May opt to stop investigations. Pwede pong tumigil tayo sa investigation. Ang pangalawa po dito, may opt to surrender or extradite a person that is subject to pending to an international tribunal na investigation. And ang interesting din dito, sir, wala nga nakalagay na kailangan may warrant of arrest. Ang nakalagay po sa batas natin, RA 9851, nakalagay lang doon, pag merong pending investigation before an international court or tribunal, pwede na po isurrender. Pwede na isurrender. Correct. Upon due notice lang, syempre, di ba? Correct. Tama po. Anyway, pero pinag-uusapan nating tao, mukhang wala na mukhang wala na raw sa Senado.
Oh. Yun lang. Oh. Mukhang may Mukhang mga report, na may mga nakalusot. lumulutang ngayong report na Sa kalagitnaan daw po ng alas 3 alas hanggang 3 hanggang alas 4 po 4 ng madaling araw. nakatakas daw po. Anyway, going on to the impeachment, anong magiging epekto nito Yan. kapag wala si Senator Bato habang pinagdedebatehan, pinagbobotohan, As a senator judge. pinag-aaralan ang impeachment ni VP Sara? Okay. So under our constitution po, para ma-impeach ang isang impeachable official, kailangan mo ng at least 16, 16. out of the 24. 16 votes out of the 24. So basically, kung mawawala si Pero Bato de la 9 to acquit. 9 to Ayan. acquit. 9 to acquit and 16 to convict, no? So very clear yun sa ano natin. So kumbaga, kung mawawala si Bato de la Rosa, actually kahit yung abstain votes, no, magiging against yun doon sa conviction. Mhm. 'Di ba? Kasi mababawasan, although si Bato de la Rosa expected naman na i-acquit niya si VP Sara, pero effectively kasi any kabawasan doon sa number of convictions, no, sa 16 na yon, will ensure acquittal on the part of the impeachable official, no. Yun. So yun yung tinitingnan natin dito. Lahat na mag-abstain, parang effectively acquittal din yun. So kaya nga, we're kahit sabihin nila that impeachment is not a numbers game, at the end of the day, may requirement kasi yung constitution natin. Pero kung magiging 23 na lang, attorney, Ang senators. ano ang safe number to make it a 2/3 vote? That will still be 16. 16 pa rin, di ba? Oh, di ba? 16 pa rin kasi hindi naman kasi removed as a member of the House si Bato de la Rosa. Oo He's nga still eh. a member of the House. It's just that nag-awol siya. Nag-awol siya or nagtatago siya. Pero at the end of the day, he's still listed as a member of the House. So, Of the Senate. So, getting your views, para lang matahimik itong sitwasyon na ito, correct me if I'm wrong, para lang mapatahimik itong sitwasyon na ito, isuko na, bitawan na si Bato, total, 23 pa rin naman dyan, at may posibilidad pa rin na ma-acquit pa rin dun sa mga gustong ma-acquit si VP Sara. Yan. Ganun ba yun? Correct. Tama po. Actually, ano nga natin nag-post nga tayo nito sa Facebook, panawagan natin kay Senator Bato. Senator Bato, ano ka na, sumuka na anyway. Anyway, sinakripisyo ka naman na ng mga kasamaan mo sa mag-politics. Kasi you have to remember, after 6 months, Sir George, Miss Judea, lumabas si Bato para iboto si Alan Peter Cayetano. They just needed you for the number, di ba? Correct, exactly. So, kumbaga, sinakripisyo ka na, ilaglag mo na silang lahat. Ang problema nun, ang problema nun, baka yung pagsasakripisyo niya, mapunta siya sa The Hague. Yun ang ayaw niya eh. Yun nga ang ayaw Yun ang niya. pinakaayaw niya eh. Nakikiusap na nga sa Pangulo. Parang mas gusto niyang mamundok kaysa mapunta ng The Hague eh. Di ba? Mamundok siya, tatawagin naman siyang corn beef ng mga DDS. Paano ba yun? Ayan. So, So, either which po. Ayan. Wala nang, corn beef ha. wala nang masarap ang corn kapayapaan. beef sa umaga. Ano po? Ganito po yung mangyayari dito. No? Si Senator Bato po kasi, kumbaga, wala na po siyang lusot talaga eh. Kumbaga, sa Exactly. paningin ng batas ngayon, siya po ay isang fugitive. Mhm. No matter how we spin this, yung naratibong ito, fugitive na po siya. Dapat nga ngayon pa lang mag-lookout order na or mag-hold departure order na ang korte para hindi makalabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kasi malay natin, kaninang madaling araw, kung totoo nga yung tinaka siya, baka nakalabas na yun ng bansa at dumiretso na yun sa airport. Diba? Hindi natin alam. Baka Pero- naman po nagkusa ng Hindi, pumunta baka, ng ano. baka dahil- sabi niya, kaysa sa labas ng bansa, mas safe ako dito. 6 months nga akong hindi nila nakita. Nasa Manila lang daw siya. Anyway. Yun yung hindi natin alam. Pero ito, attorney, total naibigay na rin ang mga impeachment, ang articles of impeachment sa Senado at with the bulk of documents na ipinasa ng Secretary General ng With Congress. a sealed box. Naniniwala ba kayo na sapat ito para makumbinse ang mga senador to convict
the Vice President. And with the lineup of the prosecutors po, Dekalidad. Dekalidad Oo. daw yung mga prosecutor. Yeah. So in all fairness naman sa mga members of the House, no, especially those who were named as public prosecutors, very grabe yung credentials, no. They're all lawyers and they're all really good at lawyering, kumbaga. And we also have to remember na meron din po tayong tinatawag na private prosecutors, no. Kukuha pa po tayo ng mga very credible lawyers din, criminal lawyers na magiging private prosecutors. Okay, so is it enough to convict VP Sara? Kung ang mga senador po natin, if they will be true to their oath as impeachment judges, ang nakalagay naman sa oath, very simple. Actually, one paragraph lang yung oath ng mga senator judges. Nakalagay lang doon. And the only condition that the Senate rules on impeachment has for senator judges is to be impartial. Yun ang nakalagay doon eh. To promote impartial justice. No? Kung susundin ng mga senador ang kanilang oath, I don't think there is any reason not to convict VP Sara because the evidence is very clear. No? Hindi lang ito isang kumbaga si Chief Justice Corona nga na convict lang because of one sal and mistake eh. Oo nga. Ito kay VP Sara, we're talking about numerous years sa pagkakamali sa pag-declare ng kanyang SALN without cash on hand. Pangalawa, meron pa yung mga AMLAC transactions. Pangatlo, even the threats to the life of the president is seen as a threat to national security. Marami pong kaso ito eh. There's also the pending plunder cases against her. So kumbaga, kung i-compare natin ito sa conviction ni CJ Corona, walang-wala yung legal basis nung pag-convict kay CJ Corona. So much more dapat na i-convict si VP Sara dito. Pero yun nga, ang problema dito, the judges are not impartial anymore, no? Because even if the impeachment is a quasi-judicial function, it's also quasi-political. I always believe that it's quasi-political kasi may mga biases na itong mga senador na ito. Tama. No? Hayagan, sinabi ng Siyam na i-acquit nila eh. They will And oppose, that's lalo very na yan wrong, si sir. That's very wrong. Dapat mag-inhibit nga yung mga senator na nagsabi na i-acquit nila. Meron ka bang nakitang judge sa judiciary na magsasabi na, hindi ka guilty without looking at the evidence? Exactly. Ayan. Anyway. Mukhang magiging bakbakan din. Mukhang magiging bakbakan. Oy, ngayon, nasan ka naman ngayon? Nasa kabilang side ka naman ng GSIS, attorney. Wala na. Safe grounds. Pagkatapos nung kasi actually nung narinig namin yung putukan, sir, takbuhan talaga kami. Kasama namin yung ibang media, kasama namin yung media kasi nakaabang din sila dun sa GSIS. Talagang kami lahat maripas, which also begs the question na bakit ang mga media sa loob, bakit ang Sergeant at Arms at bakit ang mga NBI hindi nagpanic masyado sa loob? Bakit ang mga senador hindi masyado nagpanic? So So kasi, parang yun yung are we saying na posible pong stage? Kaya nga sinasabi ko kay Judea, baka hindi nagkaputukan, baka nagpaputok lang. Nagpaputok, di ba? So iba yun kasi, di ba? Yeah, sir, may video din po kasi na lumalabas ngayon na before pa yung putukan, naghahanda na po yung Sergeant at Arms, nakasuot na po ng vest. Yan. Diba? Kung hindi ko alam kung nakita niyo yung video na yun. Na parang masasabi talaga natin. Parang may lulusob sa kanila, no? Parang nire-ready nila yung kanilang sarili. Baka naman nagulantang lang dun sa pagdaan ng daga kaya nagpaputok. Ay, baka naano lang. Diba? Nagkamalila. O baka naman nasa kabila kasi kayo ng GSIS, baka akala nila kayo na yung gustong pumana. Oo nga eh. Hindi naman kami armado. Yan. Tapos yung question din parang medyo orchestrated din siya kasi after nun, sunod-sunod yung mga majority senators na nag-live. Sunod-sunod sila nag-live. Yung mga minority senators, pinauwi na nila. Which is weird, diba? Kasi hindi nila pwedeng i-fit, parang utusan na gawin yung naratibo, yung mga minority senators. So, talagang
Titingnan natin hanggang mamaya kaya may drama-rama sa hapon pa kaya? Actually, in-announce na po kahapon na walang session today eh. Walang session. Pero In-announce the media will still be in the premises of Senate dahil titignan po nila kung after po ng komosyon na nangyari kahapon, nandun pa kaya sa loob si Senator Bato. In the meantime, In tuloy ang paghahanap kay Bato. Yan. Ang pagbubutas ng Pero, pader. Alan, nasaan si Bato? Ang gandang hashtag nun, sir. Hashtag Alan, nasaan si Bato. Di ba? Oy, marami na kaming hinahanap sa iyo, Alan, ha? Ha? Una-una, nasa na yung 10K ayuda. Ngayon, si Bato na hinahanap namin. SP. Anyway. Sakay naman. Anyway, attorney, Opo. maraming salamat sa iyo. Pwede bang makiusap? I-share mo naman itong ating interview sa iyong Yes. page. Yes, Very actually, sinare ko na po, sir. Ayun. Ayun, Ayun, kita mo naman, ha? Ayan, Attorney Reyes Del Rosario. Unless na meron pa kami hindi natanong, please go ahead. Hindi, wala naman na. Wala Ano na, lang, okay. message lang for everyone to be vigilant and sana let's keep an open mind in evaluating all of this, no? Kasi isipin nyo nagsasayang tayo ng resources ng gobyerno para lang sa iisang tao. Whoever that person is, hindi siya worth it, no? So dapat let's all call for accountability this Ay. time, no? Isurrender na natin si Bato. Isa pa pala, may mga nagsasabing sektor na dapat makialam na raw ang presidente. Sa usaping the ganito, executive. dapat bang makialam ang presidente at magsabi ba siya na, wag nang arrestuin yan, arrestuin yan, Yes, ituloy niyo yan. Mga oo. tipong ganon. Yes, definitely, no. Dapat may say na yung presidente dito because ang kalaban ang tinitingnan kalaban ng Senado ngayon is the law enforcement, yung executive natin, yung mga NBI, yung police, and basically ang head nila ang presidente. So dapat the president also needs to protect its people. Pero that's another conversation altogether kasi nga baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. Pero I think Yun nga. inaatake na ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. So dapat Bongbong Marcos magsalita ka na. Actually, kahapon ko pa sinasabi yan, nung nakausap namin dito si Trillanes. Sabi ko, hindi ba sila nangangamba na magkaroon ng constitutional crisis dahil sa Yan. pagkakataong ito? Di ba? Yeah. Anyway. Maraming salamat, Maraming attorney. salamat po, Ingat attorney. palagi. Maraming salamat, Ms. Judea and Sir George. Have a great day po. Si Attorney Reyes Del Rosario po, public interest lawyer. Yan, para Partner, bigyan lang din natin ng recognition yung mga kasamahan natin sa media kahapon. Yun. 'Di ba? Regardless kung nagkaputukan po o nagpaputok. Oo. Senator Bato, ganito ka ba ka-dedicated na Kasikat. ka-dedicated na makatakas to put the lives and safety of your fellow senators at mga kapwa media men. Kahapon, tinitingnan ko nga yung video, live Diba? feed eh. Sabi ko,